So ayun mga kamaster, no? Kung kayo ay nandito lamang sa panulukan ng Marilao at saka San Jose del Monte, Bulacan, kung bibili ho kayo ng coil cleaner, ayun po si Amber, oh, di ba? Nandito ho tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Dito ho tayo bumibili ng mga materyales, ng mga parts. Kita nyo naman, oh, di ba? Kompleto ho dito mga kamaster. Kung halimbawa may mga materyales kayong pang installation, nandito na ho lahat. Hindi na kailangan pumunta sa hardware mga kamaster. Yes, kita nyo naman, oh, kompleto ho dito. Ito po ay Clarin. Ayan, papakita ko sa inyo. So katabi lamang ho siya ng Well-Tech mga kamaster. So nandito ho yung boundary ng Marilao at saka San Jose del Monte, Bulacan. So ito yung motor ko. Bumili tayo ng materials dito. So paalala, kung kayo ay may kailangan ng mga pang installation, parts, materials, wag na ho kayong lalayo. Nandito na ho lahat mga kamaster. Hindi na kailangan pumunta pa sa hardware para bumili ng wire, kasi may wire na, mga PVC drain, molding, tsaka yung mga bolt. Yan, mga bolt. Ang dami dito mga kamaster. Okay? So paalala, nandito na ho si Amber. Napakalawak na ho ng network ni Amber mga kamaster. Nakarating na ho si Amber doon sa Guam, at saka dito sa Bulacan. So marami na ho natulungan ni Amber mga kamaster. So okay na okay po, thumbs up po tayo dyan kay Amber mga kamaster. Pagdating sa coil cleaner, i-Amber mo na yan. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga kamaster, nandito tayo sa Barangay Paltok, Quezon City. So papasok po tayo ng iskinita, no? Yan si sir, tinulungan na lang po tayo ni sir na dalhin yung ating mga gamit, no? Kasi wala hong parking dito sa loob, yun, no? So diba, ito na naman tayo. Suot na naman tayo sa sorry. So suot na naman tayo sa mga masisikip na daanan mga kamaster. Ito yung buhay ni kamaster mga kamaster, no? Ayan, oh, yung kakaliwa pa, kaliwa, iyon. Tapos saan po kaya? Kanan? Ayan, salamat dito na. Hello po. Yo, nadali. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at ako bilang minasyaitonirajim bismillahirrahmanirrahim. So nandito po tayo ngayon sa sa Paltok, Barangay Paltok, Quezon City. So meron tayo ditong refrigerator na tatakaya kundura, no, na non-inverter. Hindi na raw ho lumalamig. Kung ating mapapansin mga kamaster, dito pa lang ho sa location, no, sa location ng ating refrigerator ay meron na po tayong problema. Okay, paano ko nasabi? Kasi dito sa kabila ipit, dito sa kabila masyadong ipit, no? Then wala na ho tayong masyadong circulation ng hangin, okay? So walang masyadong ventilation itong ating refrigerator, okay? Kaya bibigyan ho natin ng magandang payo mamaya ang ating minamahal na customer para tumagal itong kanyang refrigerator, no? Kasi sabi ko nga, ito sa mukha, sa itsura pala ng refrigerator ng ating minamahal na customer, medyo may katagalan na, okay? Although itong ref nito, kung mapapansin nyo, yan, no, kundura, no, na non-inverter. Pero sa panahon natin ngayon, nang nakalagay sa baba, kundura, Digosio inverter. So sa madaling sabi, yung mga lumalabas ngayon na na mga refrigerator na kundurang ganito, na direct cooling at inverter, ibig sabihin tinanggalan nila yung inverter na yung non-inverter na compressor, then pinalitan nila ng inverter na compressor na Embraco na may driver board, so nag-inverter na. Okay? Sa madaling sabi, ang nagkaiba lang yung tatak, nilagyan nila ng negosyo inverter sa baba, then pinalitan nila yung compressor na inverter. Okay? Pero yung unit as is pa rin mga kamaster. Okay? So tuklasin po natin sa mga oras na ito kung ano naging problema at eksaktong problema ng refrigerator ng ating minamahal ng customer, kung ito nga ba talaga ay meron pang pag-asa. Kasi sa sobrang tagal, no, sa sobrang tagal ng refrigerator ni sir, hindi ho natin alam kung may tama na ang compressor, kasi hindi na nga ho lumalamig. So meron tayong pinagawa sa ating minamahal na customer ng mga nakaraan, manual defrost ko muna siya, then sadyang ganun ang nangyari, wala rin nagbago. Kaya nandito na ho tayo ngayon para bigyan ng solusyon ang problema ng ating minamahal na customer, o kung ito nga ba talaga ay meron pang solusyon mga kamaster. Okay? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. Okay, so nandito na ho tayo sa likod ng refrigerator. May papakita ho ako sa inyo ito po yung refrigerator na ito, nakasaksak ho dito sa extension. Okay? Yung extension,
Saan ang tap yan, sir? Extension to? Hindi, diretso kasi yan sa kanya. Dito sa lobby mo. Ayan o. So, yung extension, dumaan pa ng switch. Hindi, walang switch yan. Hindi walang switch yan. Ano ito? Dati kasi yan, sa CR yan. Okay. So, extension. Ito yung extension din ng ating refrigerator. So, ito ho yun, no? Okay, dito nakasaksak yung ating refrigerator. Then, ito na yung kanyang working area, workplace ng ating refrigerator. So, wala talagang maayos na ventilation, mga kamaster. Okay, so sa mga paalala sa mga customer dyan, lagi kong pinapaalala na lagyan natin ng proper ventilation ng ating mga refrigerator at proper source of electrical, okay, outlet ang ating mga refrigerator para hindi basta-basta nasisira. Klaro? Kasi isa yun sa mga nagiging dahilan din. Isa sa mga nagiging dahilan kung bakit bumibigay ang ating mga refrigerator, mga kamaster, ang hindi maayos na source ng electrical outlet at saka sa ventilation, mga kamaster. At eto pa, mga kamaster, no? Kung inyo mapapansin, yun, kita na yung kita na yung kusina, kita na yung lababo, ayun, Ibig sabihin, butas yung ating drain pan. Diba? Anong reason bakit nabubutas itong ating drain pan? Bakit? Kasi nga ho, nagsasuffer ho ito ng sobrang temperature yung ating compressor. Anong reason bakit nagsasuffer ng sobrang temperature? Kasi, unang-una, walang ventilation. Diba? Sabi ko nga, kailangan ng ventilation ng ating mga refrigerator. Kasi pag walang ventilation, since na mainit na itong ating compressor, tapos wala pa siyang na-absorb na maayos-ayos na ventilation na hangin, syempre, halos magta times 2 yung, temperature ni compressor na nagiging sanhi ng pagkabutas ho nito. Oh, yes, Pansin nyo? Ibig sabihin talagang sobrang init ng high head temperature ng ating compressor para mabutas niya ito. Hindi ho ito basta-basta nabubutas. Okay? Kaya paalala dun sa mga customer ulit ha. Kailangan natin ng proper ventilation ng ating mga refrigerator, mga kamaster. Okay? Para hindi ho na sisira basta-basta ang ating compressor. So ayun mga kamaster, na pagkatapos natin mag-diagnose dito sa ating compressor, may nakuha naman tayo magandang parameters, no? So 26.7 yung kanyang common, then yung ating nakuhang total ay 26.9, so wala ho tayong problema doon. Then eto, kanina chinek ho natin itong mga parts na to, halos wala ho tayong nakuhang mga walang palo, walang continuity. Kaya ipapaalala ko sa mga technician o sa mga customer na nagdi-DIY ng kanilang mga parts, ito, kanilang mga refrigerator, itong relay at saka yung overload protector, pag wala kayong nakuhang palo, mag-proceed ho muna kayo sa paglilinis. Kasi tingnan nyo, nilinis ko na yung ayos natin, yun, nilinis ko na ho yung terminal kanina, kasi yung terminal na to, ang daming punong-puno ng corrosion, corroded, nag-umido. Yan o, ngayon nilinis na ho natin. So sa awa naman ng Diyos, nagkaroon na ho siya ng contact, okay? Kasi kanina may tuturing mo na, oy, sira na yata, wala nang contact. So hindi ho ganon. Kung pagkatapos nating malinis yung mga terminal na to at wala talagang contact, di palitan na natin. Okay? Mamaya kasi, kaya walang contact, kaya walang continuity, kasi nga maraming umido, makapal yung umido. Okay? Wala nang contact yung ating metal. Okay? So ganun lang po. Kailangan linisin muna natin yung mga terminal para makakuha tayo ng magandang contact. So ayun mga kamaster, chinek ko natin itong thermostat. Okay na okay to. So wala tayong problema sa thermostat, mga kamaster. So ayun mga kamaster, ito yung pagkakataon na mag-oil check analysis ho muna tayo. Klaro? Oh, yes, so nakaset up na ho lahat. Ang gagawin natin, papaandarin natin siyang muli. Naka-open na ho yung liquid line. Okay? So ang gagawin natin, papaandarin natin para makita natin kung sumusuka na nga ba ito ng langis. Okay? Asan na yung plug? Ayun, ito na yung plug. On na natin. Yan o. So since naman na ng compressor, abangan ho natin dito. Ibig sabihin, wala ho tayo na itala na langis dito. Yan o. Wala. Okay? So ganoon lang ho kadali. Then i-off na ho natin. Yun. So ang tanong, since na okay na yan kamaster, anong topic natin sa mga oras na ito? Kung ating mapapansin, meron ho akong flow at meron din ho akong 141B dito. Okay? Kasi bibigyan ho natin kasagutan yung tanong ng ating mga kababayan na technician, kapag ba ako gumamit ng flow, gagamit pa rin ba ako ng 141B? So, okay? Ito yung mga tagpo, at kaalaman na kailangan nyo malaman sa mga oras na ito. Kasi maraming mga technician na gumagamit na ng flow, gumagamit pa ng 141B. Okay? So, ituturo ko ho sa inyo
kung tama nga ba yung pagsasabayin mo yung dalawa na to. Ang sagot po ay hindi. Klaro? So, ang tanong, tuwing kailan ho ako gagamit ng, kamaster, ng 141B? At tuwing kailan naman ako gagamit ng flow? Klaro? So, unahin muna natin si comparing 141B. Okay? Dito muna to. Iyon. Sa itong 141B na to, gagamitin lamang po natin ito kapag ka nagkaroon ng langis dito. Klaro? Ibig sabihin, yung ating system ay contaminated po ng langis. Saan nanggagaling yung langis? Nandito nanggagaling yung langis sa ating compressor. Klaro? So, gagamit lang pala ako ng 141B kapag ka over-concentrated na ng langis ang ating system. Kapag ka halimbawa, sobra-sobrang sumusuko na ng langis yung ating system, no, yung ating compressor, wag na ho natin tangkain pang anuhin yan. Tawag dito, ituloy yung pagre-reprocess. Bakit? Kasi nga po, ang may problema na ho dyan ay yung compressor. Kahit gumagana ang ating compressor, kung sumusuko na ng langis, no, wag na po nating tangkain pang ituloy kasi nga ho, hindi rin ho tatagal yan. Babalik at babalik sa dating problema ang ating refrigerator. Bakit kanyo? Kasi nga ho, kapag ka sumusuka na ng langis ang ating compressor at pinagpatuloy pa rin natin, maaaring sa mga oras na ito, pagkatapos mo reprocess, makapagpa-yellow ka, pero wala pa pong, hindi pa ho aabutin ng 1 buwan hanggang 3 months, magbabara at magbabara po yung langis dito sa ating capillary, mga kamaster. At dito sa ating filter dryer na nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng kalahating yelo sa ating evaporator. Bakit kalahati ang yelo? Kasi nga ho, hindi po pure na refrigerant ang pumapasok sa ating system. May kasama hong langis yung refrigerant na pumapasok sa ating system, particular dito sa capillary tube, mga kamaster. Kapag ang capillary, pumasok dito yung refrigerant na gas vapor at may kasamang langis, asahan nyo po na ang epekto po yan ay kalahating yelo doon sa freezer, mga kamaster. Klaro? So, kaya ko pala gagamitin to, no, kapag ka merong amount ng oil dito sa ating liquid line. Iba kasi yung nagkaroon ng oil, tapos maya-maya wala na. Okay? Iba naman yung sinasabi kung sumusuka ng langis, habang gumagana ang ating compressor, pandarin natin ulit, no? Paandarin natin ulit. Kasi baka sabihin nyo, hindi naman matagal yung pagpapaandar mo ng compressor, eh. O, di paandarin natin ulit. O, yan, umaandar na. Subukan natin dito. O, then, tapatan pa natin ng, ng papel para talagang maniwala kayo na walang langis ang ating system. Kasi yung langis, yung papel, yan po yung solusyon. O, yan, o. Pag tinapat nyo ho yan dyan, gumagana ang ating compressor, ha. Pag tinapat nyo ho yan dyan, ayan. At mayroong langis na nakita dito, di ba? Ibig sabihin, at dire-diretso yung langis, habang ginaganon-ganon mo yan, maraming langis na sumusuka ng langis dito sa ating papel. Ibig sabihin, contaminated na ho ng langis ang ating system. Ito yung pagkakataon na hindi ko na ho talaga tinutuluyan. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun mga master, no, pagkatapos ko may paliwanag sa inyo yung paggamit ng 141B, kung kailan natin siya tuwing gagamitin, at yung flow, okay? Pansin nyo mo naman kung anong pagkakaiba ng dalawa. Itong 141B, sobrang laki, sobrang dami ng liquid, samantalang itong flow ay napakalit na amount lamang ng liquid. So, ibig sabihin, ito talaga ay para lamang dito sa ating capillary, mga kamaster. So, itong pagkakataon, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-refill ng flow sa ating system. Ang gagawin natin, siyempre, bubuksan nyo na yung capillary. Yan, may butas na ho yung capillary natin. Natanggalan na ho natin ng, nabutasan na para natin. Then, yung ating flow, naka-ready na rin. Nabutasan na rin natin yan. Then, ipapaanda rin na ho natin to. Papakita ko sa inyo paano mag-refill ng flow. Yun, umandar na. Ang gawin natin, etong flow, teka lang, nakahawak pala yung ating kamay sa, sir, pwede patikipaan to? O yan, yun, sir, pwede pakasalan, yun. Tapos, pag natapan na yung yung ating service valve, ipapasok na ho natin to. Yan. So, yan, kapag ubos na, ang gagawin natin, magbibilang ho tayo ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitaw, sir. Yo, nadali. Pwede pa kasalon. Saka natin huhugutin dito. Tapos, ang usapan. So, ganun lang po kadali, no? Magpahigop ng flow sa system at kung ano yung reason bakit kailangan natin mag-charge ng flow o mag-charge ng
mag-charge o mag-refill ng 141B sa system. Okay mga kamaster, so ito yung pagkakataon na magre-reprocess na ho tayo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ayun mga kamaster, no, naputulan na ho natin itong condenser. So ito yung pagkakataon na lalagyan ho natin siya ng looping mga kamaster. Ito yung ating ipapalit. Pwede pakasalan, diba? Saan na yung filter dryer dito kanina? Nawawala na yata. Ayan. Ito. Itong filter dryer na dati niya, papalitan ho natin siya ng bago with looping. Siya nga pala, habang nagbablog tayo dito, papakita ho natin yung mga ating mga kababayan. Ayun. Yun o. Yan. May koy naman dyan, sir. Yun, nadali. Pwede pa kasalan. Kita niyan sa YouTube, huli. Ito ba si Maka? Sir. Ayan. Tindahan pala to, no? So itong pagkakataon, ilalagay na ho natin to dito, mga kamaster. Okay? 2,000 years later. So ayun mga kamaster, no? Okay na po itong ating isinagawang pagre-reprocess dito sa refrigerator. So naglagay ho tayo ng bypass. Ito ho yun. Okay? Then, uulitin ko doon sa mga nagtatanong, no? Ano bang mas maganda? 141B o flow? And ang yung flow ho ay inilagay na ho natin doon sa system. Okay? So ang tanong din, tuwing kailan ako maglalagay ng 141B at tuwing kailan naman ako maglalagay ng flow? Uulitin ko, ang 141B ay panglinis, so entire system, condenser at saka evaporator. Okay? Entire system. Samantalang si flow naman ay panglinis lamang, intended for capillary tube. Para lamang ho ito sa capillary tube. Pangtanggal ho ito ng moisture sa loob ng capillary sa daanan ng refrigerant papunta dun sa evaporator mga kamaster. Okay? So, ang tanong, ano bang mas maganda dyan kamaster? Ito bang 141B o flow? Parehas po silang maganda kasi ang purpose ng dalawang materialis na to ay maglinis ng system. Okay? Ito si 141B, kapag ginamit nyo ito dito sa refrigerator, kailangan nyo ng pantulak. It's either DIY compressor o nitrogen. Samantalang ito si flow, hindi nyo kailangan ng pantulak kasi hihigupin na ho ito ng compressor. Kailangan nyo lang pandala ng compressor ng proper na pagpapahigop ng flow. Kasi pag nagkamali ho kayo ng pagpapahigop ng flow, sobrang tagal ang pagpapahigop ng flow, pagpaandar nyo ho yan, sibak ho agad yan. Hindi na ho aandar ang compressor kapag umabot ho ito sa system. Okay? Nakakasira ho ng compressor ang ating flow kapag matagal ang ating paglalagay nito sa system o babad na babad. Kaya nga mayroon tayong 10 seconds na allowable time upang ang flow na ating inilagay sa system ay makapag-travel entirely sa capillary tube. Okay? At kung halimbawa umabot man ito sa evaporator, hanggang doon na lamang siya at hindi na siya aabot ng compressor mga kamaster. Klaro? So, sana nakatulong itong munting video na aking binahagi sa mga oras at sa ating mga kapatid technician kung tuwing kailan tayo maglalagay ng flow at tuwing kailan tayo maglalagay ng 141B sa ating system. Kapag ang ating kapag maglalagay tayo ng 141B sa system, kapag magpa-flushing tayo ng entire system kagaya ng evaporator at condenser. Yan yung pagkakataon na magagamit na tayo ng 141B. At kung capillary lamang ang ating ililinisin, gagamit lamang tayo ng flow. Okay? Flow. Paalala, flow. Ang flow ay para lamang sa capillary at hindi sa entire system. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. Ito, entire system. Samantalang si flow ay para lang sa capillary mga kamaster. Okay? So, okay na po ito. Sa suction line, meron ho tayo ng 6 PSI at 250 naman 15 sa ating liquid line at 0.9 amperes naman sa ating amperahe at yung ating high head ay 152 degrees Fahrenheit mga kamaster.